Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ng ating Vice President doon po sa Japan, mga katambay, na binatikos niya po ang grabe po na korupsyon po sa ating bansa at lalong-lalo na po yung tumakas na si Saldico, mga kabayan, na napakatindi pong ginawa po nilang insertion at grabe po, pera ng taong bayan na hindi po nila maipaliwanag sa taong bayan at kailangan po nila itong takbuhan at syempre iligaw o i-divert ng issue ng korupsyon. Ito pong korupsyon na ito, issue na ito ay hindi lang po isang taon ito. Magmula po noong 2023 po ito hanggang 2025, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang pahayag po, mga kababayan. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang mga isyu ng korupsyon sa bansa sa isang pagtitipon sa Tokyo, Japan itong September 20. Dito niya pinuna ang pagkansila ng Travel Authority ni Akuba Bicol Party List Representative Elizalde ngunit hindi naman anya mapauwi sa Pilipinas. Ayon kay VP Duterte, nagawa ng kasalukuyang administrasyon na maipadala sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit walang magawa pagdating kay Congressman Zaldico. Noong September 19, ipinag-utos ng mababang kapulungan ng Kongreso na pauwiin sa Pilipinas si Congressman Ko sa loob ng 10 araw. Nauna nang itinanggi ni Representative Ko na may kinalaman siya sa mga maiinit na issue ng anuwalya sa flood control projects. Nagawa nila na kidnapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila magawang kunin at kidnapin isang ito pabalik ng Pilipinas. Ano lang nagawa nila? I-cancel ang travel authority. Hanggang doon lang. Tapos ngayon, milyon-milyon ang kailangan ko sa gawin, tapos ang gagawin mo lang i-cancel ang travel authority. Diba? Napakadali yun, i-cancel mo. Di aalis akong congressman, nandito pa rin ako. Tama po yon. Madali lang po para kay Saldico yon. Umalis lang siya bilang congressman. Wala na. Yung sinasabing cancel travel authority, wala na po yun. Tama po ang Vice President no, mga kabayan. Napakadali pong gawin ni Saldico yun. Pero yung pera na pinag-usapan po na trilyon, bilyon, mawawala lang po parang bula. Tama po lahat ang sinabi ng Vice President. Di po ba? Kung ang dating Pangulong Duterte, isang dali lang nila kinidnap. Di ba? Walang proseso ng batas, walang due process, walang proseso ng batas. Hindi pa miyembro ang Pilipinas ng ICC. Wala silang jurisdiction sa ating bansa. Pilipinas pa naghatid doon. Di ba? Napakabilis lang nilang ginawa. Wala pang isang araw. Samantalang si Saldico, ayaw nilang gastusan. Ayaw nilang sunduin. Di ba? Ayaw nilang sunduin doon. Kaya namang gawin para pauwiin. Mabilis lang po mapapauwi yun. Di ba? Pwede rin po silang gumamit ng Interpol. Sanay na sanay po sila sa Interpol. Hindi po ba mga kabayan? Kaya nga lang po, kailangan po kasi pagtakpan. Uuwi naman po yan mga tambay. Uuwi naman po yan pagka napaplansya na po yung issue. Pagka po naidadivert na po nila. Pagka po yung issue po ng korupsyon, issue po ng flood control at marami pang issue na ginawa nilang insertion sa budgeting, lalong-lalo po ito pong 2025 na napakarami po ditong hindi maipaliwanag. Di ba? Yung mga blanco lang na 241 billion na naisingit nila riyan ayon kay Congressman Ungab. Yan po yun. Dapat po sagutin po yan nila Saldico at ng speaker at lahat po ng involved dyan sa BICAM, sa tinatawag na Bicameral Conference Committee report nila. Mga kababayan, dapat po lahat yan ay managot at kailangan po yan panagutin sa bansa at sa batas. Hindi po ba? Kaya nga lang po, hindi naman po nila tututukan ng investigasyon dyan. Nakita naman po natin kung anong klase pong pag-iimbestiga ang ginagawa ngayon ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee at ang bagong halal na tinatawag na Senate President Tito Soto. Nakita nyo naman po yung galawan.
mga kababayan. Hindi po ba? At syempre po, ganun din po sa Kongreso. Kailangan po i-divert at syempre, ang kailangan po managot ay yung mga contractors at DPWH. Hindi po ba? At syempre, kailangan po nila i-divert yan sa mga Duterte. Syempre, ganun po. Pagka po na-setup na nila yan, lahat, nakasetup na po lahat yung plano, at talagang kaagatin na po ito ng media, na doon na mismo nila itututok lahat ng issue, mga kabayan, at wala na ang issue sa mga demonyong magnanakaw na politiko sa ating bansa, maglalabasan po ulit yan. Lilitaw po ulit yan, mga kababayan. Dahil nga po ang pera ng taong bayan, komento ko po, ay gamit na gamit po nila sa kawalanghiyaan nila umano. Hindi po ba? Kasi yung pera ng taong bayan ngayon, na wala po tayo nakikitang mga big project, mga tinatawag na mga big project ticket nila na sinasabi ipagmamalaki nila legacy ng kanilang proyekto. Wala po. Ang nangyari po, puro pang takip para po pambulag, hindi makakita, walang marinig. Katulad po ng mga men in uniform natin, yung mga general natin umano, na wala po silang makitang anomalya sa ating bansa at systematic na korupsyon, mga kababayan. Kaya dito po sa sinasabi ng Vice President, 100% po yan, mga kababayan. Yung ginawa nila kay dating Pang Duterte, napakadali nilang kinidnap umano, pinatapon, gamit ang pera ng taong bayan. Ginastosan po yan eh. Tayo naghatid di gastos. Pag ikaw naghatid, gastos yan. Di po ba? At ang tanong, magkano po ang binayad natin doon? Yan pa ang malaking tanong dyan gaano kalaki? Ilang daang milyon dolyar kaya? Kaya nga po yung sinasabi ng Vice President, nakita niyo po, pag sila po ang kikilos at bibigyan ng isang damukal na problema at pang-aapi, ay napakabilis pa po nila. Napakabilis nila umaksyon. Pero pagka sila na po ang inuusig, mga kababayan, at kailangan na po silang usigin at imbestigahan, mapakabagal pa po sa yung tinatawag na usad pagong. Ganyan po sila. At siyempre, babanatan ka pa niyan. Ano ibabanat sa inyo mga yan? Kailangan ng due process. Sino po? Si Saldico. Ganun po yan. Pero pagdating po sa mga Duterte, instant justice po yan. Hindi na kailangan ng due process. Instant na po yan. Napakabilis. Ganyan po sila, mga kababayan. Kaya lang po, wala po tayong makikitang linaw po dyan hanggang sila po ang nanunungkulan. Magkakaroon lang po ng linaw lahat ang investigasyon at magiging patas po ang investigasyon pagka wala na po sila sa kapangyarihan. Real talk po yan, mga kabayan. Pero pagka sila po nakaupo, wala po tayong aasahan dyan. Idadivert lang po nila, ang issue. At talagang tatabunan lang po nila ng tatabunan yan para po makalimutan na raw ng tao para hindi na pag-usapan. Katulong po ang malalaking mainstream media sa ating bansa. At nahandyan pa ang makakaliwa na tumutulong din po sa kanila umano, mga kababayan. At syempre po, napakarami pong tumutulong din po sa kanila para po i-divert ang issue sa social media na tinatawag na mga bayaran, swelduhan. Ang mga pagkatao ay wala na. Pati ang mga dignidad ay nabayaran na po, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. Mabuhay po kayo. At sa mga nagbibigay po ng tulong sa inyong lingkod, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po sa inyo po mga kababayan. At syempre po, yung dasal po natin at panalangin sa pamilya Duterte, naway pagsamasamahin po natin na sila po'y maingatan ng ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte na mailayo po sila sa kapahamakan, mga kababayan. At makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulo, mga kababayan. At muli po mga tambay, thank you po. At ganon din po mga kababayan, magdasal din po tayo para po tayo maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga kababayan. Ingat-ingat po sa muli. Bye-bye.